Okay, tutuloy po natin yung ating series sa Book of Esther na pinamagatan po nating Concealed Yet Active. Kaya nasa part 9 na po tayo. We are almost through with our short series. Dito po sa napakagandang aklat na ito ni Esther. At nasa chapter 8 na po tayo, verses 1 to 17. Okay, so babasahin ko po ito sa ang Biblia. Esther chapter 8 verses 1 to 17. Sundan niyo na lamang po ako habang binabasa ko po ito sa Tagalog translation. Nang araw na iyon ay binigay ni Haring Ahasuerus kay Esther ang bahay ni Haman, nakaaway ng mga Hudyo, at si Mordecai ay humarap sa hari sapagkat sinabi ni Esther kung ano ang kaugnayan niya sa kanya. At hinubad ng hari ang kanyang singsing na inalis niya kay Haman at ibinigay kay Mordecai. At ipinamahala ni Esther kay Mordecai ang bahay ni Haman. At si Esther ay muling nagsalita sa harapan ng hari at nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsumamo sa kanya na may mga luha na hadlangan ang masamang panukala ni Haman na Agageo at ang pakana na kanyang binalak laban sa mga Hudyo. Nang magkagayoy, inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro. Sa gayoy tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari. At sinabi niya, kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng lingap sa kanyang paningin, at kung ang bagay ay inaakalang matuwid sa harapan ng hari, at ako'y nakalugod sa kanyang mga mata, naway isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Aminata na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. Kapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan? O paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Na magkagayoy sinabi ni Haring Ahasuerus kina Reyna Esther at Mordecai na Hudyo, tingnan ninyo, ibinigay ko kay Esther ang bahay ni Haman at kanilang binigti siya sa bitayan sapagkat kanyang binalak na patayin ang mga Hudyo. Maari kang sumulat ng ayon sa nais mo tungkol sa mga Hudyo sa pangalan ng hari at tatakan ito ng singsing ng hari sapagkat ang utos na isinulat sa pangalan ng hari at natatakan ng singsing ng hari ay hindi maaring mapawalang bisa. Ang mga kalihim ng hari ay ipinatawag ng panahong iyon sa 23 araw ng 3 buwan na siyang buwan ng Sivan. Iisang utos ang isinulat ayon sa lahat na iniutos ni Mordecai tungkol sa mga Hudyo, sa mga gobernador, sa mga tagapamahala at mga pinuno ng mga lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia na 127 lalawigan. Ito ay para sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat at sa bawat bayan ayon sa wika nila at sa mga Hudyo ayon sa pagsulat at wika nila. Ang pagkasulat ay sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing ng hari at ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugong mga kabayo na nakasakay sa matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari na inalagaan mula sa kulungan ng hari. Sa pamamagitan ng mga ito, pinahihintulutan ng hari ang mga Hudyo na nasa bawat lungsod na magtipon-tipon at ipagsanggalang ang kanilang buhay upang puksain, patayin at lipulin ang anumang sandatahang lakas ng alinmang bayan at lalawigan na sasalakay sa kanila, kasama ang kanilang mga bata at mga babae, at samsamin ang kanilang ari-arian. Ito ay isang araw sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasuerus sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar. Isang sipi ng kasulatan ang ilalabas bilang utos sa bawat lalawigan at ipahayag sa lahat ng mga bayan
at ang mga Hudyo ay maganda sa araw na iyon na maghiganti sa kanilang mga kaaway. Sa gayoy, ang mga sugo na sumasakay sa matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari ay nagmamadaling sumakay dahil sa utos ng hari, at ang utos ay pinalabas sa kastilyo ng Susa. Si Mordecai ay lumabas mula sa harapan ng hari na nakadamit hari na asul at puti at may malaking koronang ginto at may balabal na pinong lino at kulay ube, samantalang ang bayan ng Susa ay sumigaw at natuwa. Nagkaroon ng mga Hudyo ng kaginawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan. Verse 17. Sa bawat lalawigan at bayan, saan man dumating ang utos ng hari, ay nagkaroon ng mga Hudyo ng kasayahan, kagalakan at kapistahan, at maraming mula sa mga tao ng lupain ay tinawag ang kanilang sarili na mga Hudyo, sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay dumating sa kanila. Palayan ng Diyos ang kanyang mga salitang ating binasa. Hindi ko alam kung mahilig kayo sa baseball, no? Pero mayroong isang baseball philosopher, ang pangalan niya ay si Yogi Berra. At itong si Yogi Berra ang nag-imbento ng slogan na "It ain't over till it's over." No, kung narinig na yung slogan na yan. It ain't over till it's over. Ang ibig sabihin po ng slogan na yan, anything can happen until the very end. No? So wag tayong magja-jump into conclusion kasi pwede ngang ina-anticipate natin na mangyari sa huli, hindi yun ang mangyari, o yung kabaligtaran ng inaakala nating mangyayari, yun ang talagang mangyayari sa katapusan. Ito pong slogan na ito ay madalas na ginagamit sa sports, competitions, maging sa buhay, in general, para paalalahanan ng mga tao na ang resulta ay hindi natin sigurado. Even at the last moment, the outcome can change. At ito po yung eksaktong larawan ng kwento natin sa chapter 8. The plot has shifted, pero hindi ibig sabihin nagbago na yung plot ng story natin, tapos na ang kwento. It's not yet over. Yung pong danger siguro na hatid ni Haman, particularly against Mordecai, tapos na. Kasi dun sa nakaraang chapter, sa chapter 7, binigti si Haman dun sa kanyang ginawang bitayan para sana kay Mordecai, ginamit para bigtihin siya. So tapos na yung danger nadala ni Haman. But the other danger is yet impending. So tandaan po ninyo, mayroon pong batas na ipinatupad sa pamamagitan ng otoridad ni Haring Ahasuerus laban sa mga Hudyo. At yun ay nananatiling in effect. So ibig sabihin, nananatili pa rin ang banta o panganib sa buhay ng mga Hudyo kahit patay na si Haman. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos na nililihim o ang Diyos na itinatago sa kwento na ito ay very active, no? At the background, at siya yung gumagawa at nagpapahintulot sa lahat ng mga pangyayari para matupad yung gusto niya. He is the one who will determine the end. Ang Diyos o si Yahweh ang siyang magtatakda ng magiging katapusan. So gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong pamamaraan. God has never stopped doing what He needed to do to fulfill His own plans. Hindi po tumitigil ang Diyos na gawin ang nararapat at dapat niyang gawin para tuparin ang kanyang mga plano. So, dalawang bagay po yung gusto kong i-emphasize from this chapter. Number 1, Esther. We will look at Esther mediating for her people. Okay? And then secondly, we will look at Mordecai mobilizing his people. So dalawang bagay, no? We will look at Esther and how she mediated for the Jews, and we will also look at Mordecai and how he mobilized their people. So let's look at the first one, Esther mediating for her people.
patay na si Haman. Binigti na siya dun sa chapter 7. Pero, hindi po ibig sabihin nito, ligtas na ang lahat ng mga Hudyo. Ang kamatayan ni Haman ay hindi nangangahulugan na katapusan na rin ng batas na nilikha niya sa pamamagitan ng otoridad ng hari laban sa lahat ng mga Hudyo. Tandaan natin, ang batas ng mga Medes at Persians ay irrevocable. Ano ibig sabihin nun? Kahit po ang hari mismo, hindi niya pwedeng baguhin ang batas na kanyang ginawa. Dito, mapapansin natin sa chapter 8, significantly, bagamat hindi siya inelaborate na mabuti ng author, pero nag-start siya sa positive note, dito sa chapter 8. Pinakita sa atin si Esther, ni-reveal niya ang kanyang totoong identity at maging ang kanyang pagiging Hudyo. Ay pinakilala rin ni Queen Esther, kay King Ahasuero si Mordecai as sabi diyan yung kanyang totoong kaugnayan sa kanya. Alam naman natin, na tiyuhin, ni Esther itong si Mordecai at siya yung tumatayong ama-amahan ni Esther. So pinakilala ni Esther yung kanyang totoong relationship kay Mordecai. Makikita natin yan sa verse 1. And then Mordecai, sa verse 2, tumanggap ng panibagong karangalan. So hindi lang po siya binigyan ng parangal dun sa chapter 7, kundi iningat pa siya sa kanyang posisyon. Sabi diyan sa verse 2, ipinalit siya sa posisyon ni Haman. Natandaan natin si Haman, yung prime minister. Nung namatay si Haman, kinuha yung kanyang singsing na galing sa hari at ibinigay kay Mordecai. So, ibig lang sabihin, si Mordecai na yung pumalit na prime minister kay Haman. However, bagamat nagsimula yung author sa magagandang balita sa chapter 1 o sa chapter 8 na ito sa verse 1 and verse 2, hindi ibig sabihin na wala na po yung banta laban sa lahat ng mga Hudyo. At tingnan natin kung ano yung ginawa ni Esther para, ipagpatuloy yung kanyang katungkulan para sa kapakanan ng mga Hudyo. So two things po yung ginawa ni Esther dito. First, Esther came before the king once again. Esther came before the king once again. So ito yung unang hakbang na ginawa ni Queen Esther. At mababasa natin sa verse 3 ang ganitong mga salita. Sa unang bahagi ng verse 3, at si Esther ay muling nagsalita sa harapan ng hari. Si Esther ay muling nagsalita sa harapan ng hari. Now, we need to understand na bagamat nakatanggap ng pabor mula sa Haring Ahasuero si Esther, at ang naging resulta ng pabor na ito, namatay si Haman, hindi ibig sabihin na pwede nang pumunta si Esther kahit anong oras sa harapan ng hari kahit hindi siya pinapatawag. Tandaan natin, hanggat hindi pinapatawag ang sino man, hindi pwedeng humarap sa hari. Kapag gagawin niya ito, nang hindi siya pinapatawag, ang kabayaran ay kamatayan. When Queen Esther came again before King Ahasuerus, inexpose niya ang kanyang sarili sa panibagong danger. Unless King Ahasuerus extends the golden scepter, Esther might die. Natandaan natin, Hindi dahil queen siya, pwede na lang siyang basta-basta pumunta sa presensya ng hari kahit hindi pinapatawag. Kahit ang reyna pwedeng patayin kung hindi ilalawit sa kanya ng hari ang gintong setro. Pero pansinin niyo po paano dinescribe ng author yung action ni Queen Esther dito sa verse 3. Merong kakaiba na ginawa si Queen Esther dito. Tingnan niyo po yung the rest of verse 3. Sabi niyan, at nagpatira pa sa kanyang mga paa, si Queen Esther, at nagsusumamo sa kanya na may mga luha na hadlangan ang masamang panukala ni Haman na Agageo at ang pakana na kanyang binalak laban sa mga Hudyo. Ito po sinasabi sa verse 3 about what Esther did is totally different from what we learned dun sa chapter 5. Doon sa chapter 5, nakita natin si Esther,
ingat na ingat siya at takot na takot siya sa kanyang pagharap kay Haring Ahasuerus. At dito sa chapter 8, makikita naman natin napaka-direct at saka parang hindi natatakot itong si Queen Esther sa kanyang pagharap kay King Ahasuerus. Tandaan niyo sa chapter 5, di ba? Kabadong-kabado siya kasi hanggat hindi nilalawit sa kanya yung gintong setro, hindi siya pwedeng pumasok sa presensya ng hari. Di ba? Hinintay niya muna na i-extend sa kanya yung golden scepter bago siya humarap sa hari. Pero dito sa chapter 5, hindi niya hinintay yung golden scepter, basta na lamang pumasok siya sa presensya ng hari at nagmakaawa sa kanya. What made the difference? Ano yung pagkakaiba ni Queen Esther sa chapter 5 dito kay Queen Esther sa chapter 8? Esther has completely made a change of heart dito sa chapter 8. Sa aking observation, handa na si Esther na harapin ang anumang panganib kahit ang kamatayan para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. That's the difference. Si Queen Esther, clearly, dito sa chapter 8, considered the lives of the Jews more highly than her own. Hindi na po niya binibigyan ng mas labis na pagpapahalaga ang kanyang sariling buhay. Doon sa chapter 5, parang ayaw ni Esther na mamatay. Bakit? Kasi pag namatay siya, alam natin, lahat ng plano niya para iligtas sa mga Hudyo, mawawala ng saysay. Pero dito sa chapter 8, hindi na mahalaga para kay Esther kung mamamatay siya o hindi. Bakit? Kasi humaharap siya ngayon sa hari, hindi para sa kanyang sariling buhay, kundi para sa buhay ng mga Hudyo. So yun ang big difference dito between what happened in chapter 5 and what happened in chapter 8. At dito, nare-remind tayo ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin in our behalf. Ipinresent ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa harapan ng kanyang Ama na dala-dala ang lahat ng ating mga kasalanan at hindi siya nag-iisip ng sarili niyang kapakanan at hindi niya inisip ang kaligtasan ng kanyang sariling buhay dahil humaharap siya sa Ama para maalis ang galit nito sa kanyang mga hinirang. If Esther didn't plead the king of the Jews or the king, the Jews would have been destroyed. No? Kung hindi po nagmakaawa si Esther kay King Ahasuerus, siguro nalipol na yung mga Hudyo. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi po nagmakaawa sa kanyang Ama na nasa langit, wala pong sino man sa mga hinirang ang maliligtas. Tandaan natin yan. Ano? So parang ang ginawa ni Esther dito ay anino ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na mahalaga ang kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng mga makasalanan na iniligtas niya. Pangalawa, Esther asked the king for another favor. So hindi lang lumapit si Esther for the second time before King Ahasuerus, but he asked for another favor. Si Queen Esther came before King Ahasuerus without any assurance na tatanggap siya ng pabor. No, hindi po si Esther, hindi po assumptive na tao, no? Hindi siya presumptuous. No, hindi dahil queen ako, kahit anong hingin ko sa hari, kaya kong kuhanin. Hindi siya ganoon eh. No, hindi siya umaangkin ng isang bagay na hindi siya tiyak. Pero tingnan niyo po dun sa verses 4 and 5a ng ang bagong ang Biblia. Ganito nakasulat. Nang magkagayo inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro, sa gayo tumindig si Esther at tumayo sa harapan ng hari. Dito makikita natin yung isang unprecedented event or scenario dito sa story na ito. Tandaan natin, walang pwedeng tumayo sa harapan ng hari hanggat hindi ini-extend ang golden scepter. Dito, nagmakaawa muna si Esther at lumuhod sa harapan ng hari bago in-extend yung golden scepter. Nabaliktad yung order. No? Nabaliktad yung order.
Queen Esther came before the king uninvited before the king extended the golden scepter to her. At dito makikita natin yung audacity ni Queen Esther, yung kanyang katapangan, no? Sa pagharap niya sa hari. This only proves na naniniwala si Queen Esther na mahal siya ng hari. I think that's the only explanation dito eh. Na wala ka ng ibang pwedeng hanaping explanation kung bakit nagawa ni Esther na humarap sa hari at magmakaawa sa kanya kahit hindi naman siya pinapatawag. Kahit hindi muna ini-extend sa kanya yung golden scepter. Bakit nagawa ni Esther yun? Bakit meron siyang katapangan? Ako, ang simpleng pagkakaintindi ko dito, malinaw kasi kay Esther at this point in the story that the king loves him or loves her very much. The king fancied the queen very deeply. Okay? The command of the king is not irrevocable after all pag ang pinag-uusapan natin ay si Queen Esther. And Esther knew that. So since King Ahasuerus loves Esther so much, hindi po naging problema para kay King Ahasuerus na hayaan si Esther na lumapit sa kanya kahit hindi naman siya pinapatawag. Naalala ko tuloy yung sinabi ng author sa Hebrews na may katulad din ng ganito eh. Doon sa Hebrews chapter 4 verse 16. Sabi doon, kaya't lumapit tayo na may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. So tayo pala bilang people of God, hindi natin kailangang hintayin na i-extend ng Diyos ang kanyang golden scepter sa atin bago tayo makalapit sa kanyang presence. Sabi doon sa Hebrews 4:16, anytime, pwede tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Malaya tayo. At ang sabi pa nga dyan, dapat meron tayong lakas ng loob. Parang si Esther. Diba? Naglakas siya ng loob na lumapit kay King Ahasuerus kahit hindi naman siya pinapatawag nito o kahit hindi siya ini-invite nito. Meron siyang lakas ng loob kasi alam niya mahal siya ng hari eh. Dapat pala tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo naghihintay. No, na iunat pa ng Diyos ang kanyang golden scepter sa atin before we can come before His presence. Kahit anong oras, pwede tayong lumapit. Kahit anong oras, pwede tayong mag-pray. Kahit anong oras, pwede tayong mag-approach sa trono ng Diyos doon sa kalangitan. Bakit? Because of our mediator. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. No? Dahil sa pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, na ating Panginoon na tagapagligtas, pwede tayong lumapit sa Kanya anytime. Hindi tayo dapat mahiya. Hindi tayo dapat matakot. Esther came before the king uninvited, without any assurance na yung buhay niya maliligtas. Pero nabuhay siya. Bakit? Mahal siya ni Ahasuerus eh. Tayo naman bilang mga anak ng Diyos, lagi tayong may katiyakan na pag lumapit tayo sa presensya ng Diyos, tatanggapin tayo ng Diyos dahil kung papaanong minamahal ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, minamahal niya rin tayo. Diba ang ganda nun, ano? Kaya tayo dapat hindi tayo nagdadalawang isip, magpe-pray ba ako sa Diyos? Hindi tayo dapat nagdadalawang isip, lalapit ba ako sa Diyos para sa pangangailangan ko na ito? Hindi, dapat lagi tayong lumapit. Huwag tayong matakot, no? Parang si Esther, hindi siya natatakot. Kasi alam niya, mahal siya ng hari at tatanggapin siya ng hari kahit na anong oras siya pumunta. Pero bakit nga ba naglakas ng loob si Esther na lumapit sa hari sa pagkakataon na ito? It is to ask the king for another favor. Ano sabi dun sa verse 5? Kung ikalulugod ng hari at kung ako'y nakatagpo ng lingap sa kanyang paningin at kung ang bagay ay inaakalang matuwid sa harapan ng hari at ako'y nakakalugod sa kanyang mga mata, naway isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Amedata na Agigeo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. Hindi masyadong masalita si Queen Esther sa story na ito. Pero pag nagsalita siya, ang haba, no? Punong-puno yung kanyang salita.
No? Para bang talagang pinag-isipan, no? Tinimbang na mabuti at bago niya bigkasin, no, tiniyak niya na wala siyang maling sasabihin. Now, how did Esther manage to achieve her goal this time? Noong chapter 5, alam natin na tugon ng Diyos siya, no, sa panalangin ng mga Hudyo at pag-aayuno, no, para kay Esther. Alam natin sa likod ng lahat ang Diyos ay kumikilos. Dito, paano na-achieve ni Esther yung kanyang goal? Alam natin na andun pa rin ang kapangyarihan ng Diyos, no, sapagkat siya ay soberano. Hindi nga siya binanggit sa kwento na ito, pero sa likod ng lahat ng pangyayari, ang Diyos ang kumikilos, no, para isakatuparan ng kanyang plano. But Esther did something very wise here. She appealed to the king using herself as leverage. Nung lumapit siya kay King Ahasuerus, ang ginamit ni Esther na dahilan ay sarili niya. Tingnan niyo po dun sa verse 6. Sapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan? O paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Parang sinasabi ni Esther dito, kung talagang mahal mo ko, hindi mo papayagan na may mangyaring masama sa mga kababayan ko. Hindi mo papayagan na may masamang mangyari sa mga taong pinapahalagahan ko. Parang ganyan yung sinasabi ni Queen Esther sa verse 6. Kilala ni Queen Esther si King Ahasuerus at alam niya na dahil mahal siya nito, hindi siya ide-deny sa kanyang hinihinging pabor patungkol sa mga Hudyo. So dito makikita natin, the Jews were preserved because of what Esther did. No? Kaya po naligtas sa mga Hudyo dahil sa katapangan at ginawa ni Esther. Hindi natin dapat kalimutan na pagdating sa usapin ng kaligtasan, meron din pong merong ginawa para maligtas tayo. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung si Esther nagmakaawa at nakiusap kay King Ahasuerus, ginamit niya yung kanyang sarili para makuha ang pabor na ito para sa kanyang mga kababayan. Ganon din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nagmakaawa sa kanyang Ama in behalf of us. And the Lord Jesus Christ appealed on the basis of what He has done on the cross for our salvation. Diba? Higit ang ginawa ng Panginoong Hesukristo kaysa sa ginawa ni Esther. No, kasi yung ginawa ni Esther, naligtas lang yung mga Hudyo sa tiyak na kamatayan. No? Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, iniligtas tayo sa impyerno. Ito mo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. We are saved and preserved because of what our Savior did in our behalf. So huwag natin kakalimutan yun. No? Kaya pwede mo makita lagi ang gospel kahit sa lahat ng kwento sa Biblia. No? Basta alam mo yung kaugnayan nito sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi ka maliligaw sa iyong interpretation. Even in this story, na hindi binanggit ang pangalan ng Diyos, makikita mo ang larawan ng Panginoong Hesukristo being magnified and exalted, no, over every other example na makikita natin sa kwento na ito. Let's look at the second major point. So nakita natin si Esther, no, mediating for the Jews. Dito naman, nakikita natin si Mordecai mobilizing the Jews. Queen Esther was able to successfully receive the favor of King Ahasuerus. Pero, take note, bagamat nakatanggap siya ng pabor, panibagong pabor, mula kay King Ahasuerus by leveraging herself. No? Mahal mo ko, di ba? No? So, kung ano yung gusto ko, ibibigay mo sa akin, di ba? O, napapayag niya si King Ahasuerus, but she failed to do what she originally came to ask for. Ano yun? Ano yun? Ano yung hindi nagawa ni Esther sa kanyang natanggap na pabor? Na baliwalain o ipagwalang bisa yung pong naunang batas na ginawa ni Haman para puksain ang lahat ng mga Hudyo. May tandaan ninyo, kung ano yung batas na ginawa ng hari ng Medes at Persia, hindi pwedeng bawiin. So bagamat nakuha ni Esther yung pabor ni King Ahasuerus, nananatili pa rin yung batas na ginawa ni Haman na nagbabanta sa buhay ng lahat ng mga Hudyo. Tingnan niyo po yung verse 8. Sabi diyan, maari kang sumulat
nang ayon sa nais mo tungkol sa mga Hudyo sa pangalan ng hari, at tatakan ito ng singsing ng hari sapagkat ang utos na isinulat sa pangalan ng hari at natatakan ng singsing ng hari ay hindi maaring pawalang bisa. So, parang sinasabi ni King Ahasuerus dito, pwede kang gumawa ng panibagong batas, pero yung batas na ginawa ko sa pamamagitan ni Haman, mananatiling in effect. So, ibig sabihin, meron pa rin panganib para sa mga Hudyo. Pero nagawa na ni Esther yung kanyang part na kumbinsihin ng hari na payagan silang gumawa ng panibagong batas para iligtas sa mga Hudyo. This time, kailangan naman pumasok sa eksena si Mordecai. Bakit? Dahil sa susunod na eksena, si Mordecai lamang ang pwedeng gumawa, hindi na si Esther. So tingnan niyo yung dalawang bagay na ginawa ni Mordecai dito. First, Mordecai created another law to save the Jews. Mordecai created another law to save the Jews. So gumawa si Mordecai. Si Mordecai na po yung bagong prime minister. Tandaan ninyo, si Haman nakagawa siya ng batas kasi prime minister siya noon. Ngayon na pumalit na sa kanya si Mordecai, kaya niya na rin gawin yung ginawa ni Haman. Gumawa siya ng panibagong batas. Tingnan niyo yung verse 10 and 11 ng ating text. Sabi diyan, ang pagkasulat ay sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing ng hari at ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugong mga kabayo na nakasakay sa matutuling kabayo na ginamit sa paglilingkod sa hari na inalagaan mula sa kulungan ng hari. Verse 11, sa pamamagitan ng mga ito, pinahintulutan ng hari ang mga Hudyo na sa bawat lungsod na magtipon-tipon at ipagsanggalang ang kanilang buhay upang puksain, patayin at lipulin ang anumang sandatahang lakas ng alinmang bayan at lalawigan na sasalakay sa kanila kasama ang kanilang mga bata at mga babae at samsamin ang kanilang ari-arian. Bagamat nabigo si Queen Esther, nahilingin sa hari na pawalang bisa yung batas na ginawa ni Haman, napapatay sa lahat ng mga Hudyo, pero naging successful siya para tumanggap ng pabor at mabigyan ng karapatan na gumawa ng bagong batas. At dito po sa bagong batas na ginawa ni Mordecai na bagong prime minister, binigyan po ng karapatan ng lahat ng mga Hudyo na i-defend ang kanilang sarili. So ganito yung picture Yung pong batas na ginawa ni Haman nananatiling in effect. Darating yung tinakdang araw at buwan para pupuksain ng lahat ng mga Hudyo. So, in effect yun. So, hindi nila pwedeng baguhin yun. Hindi pa nila pwedeng bawiin yun kasi batas na yun So, ang ginawa ngayon ni Mordecai, hindi na natin pwedeng baguhin yung batas na yun. Gagawa tayo ng bago. At yung bago na gagawin nating batas, magka-counteract dun sa batas na ginawa ni Haman. And by doing this, the Jews were able to circumvent yung effect nung batas na ginawa ni Haman. Ang galing, Kita natin dito, So, ito yung pagkakataon na binigay kay Haman, kay Mordecai at saka kay Esther. They made use of it wisely. At gumawa sila ng tamang desisyon, pinag-isipan na desisyon para maipagtanggol ang lahat ng mga Hudyo. According to the law created by Mordecai on the day nagaganapin yung sinasabi ng batas ni Haman, meron silang karapatan na patayin ang lahat ng magbabanta na patayin sila. Kasama yung mga bata, kasama yung mga babae, nagkakagulo-gulo yung mga scholars sa interpretation niyan. Ano ba ibig sabihin niyan? Ako naniniwala na dito ang mahalaga, the Jews were able to defend themselves. And in addition, they can plunder those who would try to do them. Ano ibig sabihin nito? Verse 10 and 11. Paano natin magkakaroon ng meaning ito sa ating interpretation? Ako naniniwala na yung verse 10 and 11 ay connected dun sa Abrahamic Covenant. Tatandaan niyo sa Genesis chapter 12 verse 3, may binanggit na ganito, ang Diyos kay Abraham. Sabi, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, ibig sabihin,
ang sino mang magbe-bless sa mga Israelita, ay be-bless din ng Diyos. At ang sino mang magka-curse sa mga Israelita will also be cursed by God. At dito makikita natin, yung ginawa po ni Haman is an act of cursing the people of Israel. Hindi lang po ito cursing na isinumpa, di ba? Gusto niyang patayin yung lahat ng mga Hudyo. Of course, God will not allow that to happen. Tandaan ninyo sa redemptive history, yung sa pangako ng Diyos na darating na Masaya, hindi po mawawala sa equation yung Israel. Bakit? Sapagkat galing sa Israel, ipanganganak o mula sa lahi ng Israel, ipanganganak ang Mesaya. So hindi pwedeng malipol ang mga Israelita. So yung pong plano ni Haman, kinontra ng Diyos. Kita niyo yan? Hindi pinanggit ang pangalan ng Diyos sa story na ito. Pero alam natin, na mga nagbabasa ng kasaysayan na ito, that there is only one way for us to make sense out of this. And what is that? Ang Diyos ang kumukontra sa ginawang paraan ni Haman para lipulin ang mga Israelita. Yung pong batas ng Medes at Persia hindi na maaring bawiin, pero pwedeng i-overrule ng batas ng hari ng langit. Ulitin ko yan ha. Yung batas ng Medes at Persia hindi na pwedeng bawiin, pero pwede siyang salungatin, pwede siyang i-overrule ng batas ng hari ng langit, ang batas ng Diyos. At anong batas ng Diyos? Ang sino mang susumpa sa bayan ng Israel, susumpain ko rin. O diba, nakita na natin. Natupad na yan dun sa chapter 7. Si Haman mismo pinatay ng Diyos. Diba? Binaliktad ng Diyos yung lahat ng pangyayari in favor of Esther and Mordecai and the Jews. No? At naging disadvantage para kay Haman. Siya yung binitay dun sa kanyang bitayan na ginawa para kay Mordecai. No? Ano yun? Nagkataon lang ba yun? Hindi. Kamay ng Diyos yun na soberano. Na kumontra sa kanya, na sumumpa sa kanya. And this time, yung batas na ginawa ni Haman ang kinontra ng Diyos. Walang kapangyarihan si Esther na gawin yan. Walang kapangyarihan na gawin si Mordecai na gawin yan, maliban na ibinigay ng Diyos ang kakayahan. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan sa kanila. Ang Diyos ang nagbigay ng pabor kay Esther sa mata ni King Ahasuerus. Ang Diyos ang nag-promote kay Mordecai para maging prime minister para magawa nila yung batas na magka-counteract sa batas ni Haman. Nakita mo yung kagandahan ng disenyo ng Diyos. No human power can change what God has put into motion. Hindi pwedeng malipol ang Israel. Hindi pwedeng mamatay ang lahat ng mga Hudyo. Dahil pag nangyari yan, mapuputol ang lahi na pagmumulan ng Mesaya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Yung pong mga lumaban at kumukontra sa plano ng Diyos, ang pinutol niya. Pinutol niya yung buhay ni Haman, pinahiya siya, diba? At pinutol niya rin yung kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang batas by counteracting it with the new law created by Mordecai. Tandaan natin, ang mga pangako ng Diyos, tutuparin niya. Wala sa anumang pinangako ng Diyos ang hindi niya gagawin. At walang kapangyarihan sa mundo na ito na kayang humadlang sa kung anong gusto ng mangyari ng Diyos. This gives us the assurance na ang lahat ng ibang mga pangako ng Diyos sa Biblia matutupad para sa atin. Ewan ko, no? Kung maganda siguro sa pagde-devotion ninyo, isulat ninyo yung mga na-encounter nyo na promises ng Diyos. Pag nabasa nyo, promise ng Diyos ito sa akin, sulat mo. Bakit? Sapagkat lahat ng promises ng Diyos sa Bible, tutuparin niya yan. Wala pong ipinangako ang Diyos na hindi niya gagawin. No? Sapagkat ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Pangalawa, Mordecai provided the Jews a reason to celebrate. Mordecai provided the Jews a reason to celebrate. Tinapos ang chapter 8 with a note of victory. Tingnan niyo yung verse 16 and 17. Nagkaroon ng mga Hudyo ng kaginhawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan at sa bawat lalawigan at bayan, saan man dumating ang utos ng hari, ay nagkaroon ng mga Hudyo ng kasayahan, kagalakan at kapistahan. At maraming mula sa mga tao ng lupain ay tinawag ang kanilang sarili ng mga Hudyo sapagkat
ang takot sa mga Hudyo ay dumating sa kanila. Pansinin niyo mabuti. Yung dahilan ng celebration ng mga Hudyo, hindi yung nagse-celebrate ang mga Hudyo dahil wala nang banta sa kanilang buhay. Nandun pa rin yung banta eh. In effect pa rin yung batas ni Haman, no? Kinokontra lang ng bagong batas na ginawa ni Mordecai. Pero why are they celebrating at the end of chapter 8? Bakit sila kakasayahan sa katapusan ng chapter 8? The Jews were celebrating because the people feared them. Yun yung sinabi sa verse 17. Kaya merong kasiyahan, pagdiriwang, kagalakan at kapistahan ng mga Hudyo sapagkat dumating sa mga tao ang takot sa mga Hudyo. That's very interesting. That's very interesting. The Jews knew that victory belongs to them because the people refused to lay their hands on them. Nung dumating po yung araw na ipatutupad na yung batas ni Haman, ako naniniwala, wala pong sino man na tao sa kaharian ni Ahasuerus ang nagbanta sa buhay ng mga Hudyo. Wala. Sabi dito, sa verse 17, many of the people even became Jews just to save their lives. Yung sobrang tindi ng takot na mga nandun sa kaharian sa mga Hudyo na hindi na nila binalak na sakta ng mga Hudyo, nagpakilala pa silang Hudyo. Pansin niyo yan? Hindi na nga nila sinubukang sakta ng mga Hudyo o patayin ng mga Hudyo, nagpakilala pa silang Hudyo dahil sa kanilang matinding takot na yung tanong bakit ganyan yung nangyari? Bakit ganyan yung nangyari sa end of chapter 8? Ito po yung naisip ko na possibility. Okay, ito po ay more of speculation, no? Instead of interpretation on my part. Pero ito lang yung naisip kong pwede nating gamiting paliwanag, no? Para magkaroon ng sense yung verse 16 and verse 17. Perhaps, nung nangyari ang lahat ng ito, kay Esther, kay Haman, alam mo yun, lahat ng pinag-aralan natin from the previous chapters, nabalitaan na ito ng mga tao sa kaharian, hindi naman yan malilihim no? Hindi po yan mananatiling sikreto. Ako naniniwala na yung po lahat na nangyari kay Haman, kay Mordecai, diba? Pati yung kay Queen Esther, lahat yan public information. At maaaring ito ay nakadagdag dun sa pagkakilala ng mga tao na ito na ang mga Hudyo ay merong Diyos na nagtatanggol at nangangalaga sa kanila. So tandaan po ninyo, bago mamatay si Haman, may sinabi yung asawa niya at saka yung mga friends niya na kung matatagpuan mo yung sarili mo na lumalaban sa mga Hudyo, hindi ka magtatagumpay. Ako naniniwala na yung sinabi nila na yon ay galing dun sa understanding. Probably may mga umiikot na balita, ay mga Israelita, ano yan? Galing yan sa Egypt dati. No? At meron silang Diyos. At bago sila nakawala dyan, no? Nagpadala ang Diyos ng mga salot, ganito ang ginawa niya kay Paraon, and so on and so forth. Nung naglalakbay na sila sa ilang, ganito ang ginawa ng Diyos, pinagtanggol sila, lahat ng kaaway nila, nilipon, and so on and so forth. Alam niyo, lahat yan, ano yan word of mouth yan Maari na ikukwento yan ng mga matatanda dun sa mga bata, maari na ikukwento ng mga anak nila sa mga friends nila na hindi naman Israelita. So nagkaroon ng understanding ang mga tao na itong mga Hudyo, hindi itong mga pangkaraniwang tao. And what made them special? Their God. Special ang Diyos nila. At itong Diyos na ito ay makapangyarihan at ang Diyos na ito ay laging sumasaklolo sa kanila sa panahon ng matinding pangangailangan. Aring narinig nila yung mga kwento rin kay Daniel, no? Nung nabubuhay pa ito, nung nasasako pa sila ng Babylonia. At marami pang ibang mga kwento patungkol kay Yahweh. At ito ngayon yung naglagay ng takot sa puso ng mga tao na ito sa mga Hudyo. The people of the kingdom of Ahasuerus didn't fear the Jews because they're fearsome,
They feared the Jews because of what they believed about the God of the Jews. Diba ang ganda na, no? Sana yung mga tao sa paligid natin, nakikita nila yung Diyos natin. No? Hindi tayo yung nakikita nila. No? Kundi nakikita nila yung Diyos natin sa atin. At yung mga katotohanan na yung patungkol sa Diyos natin, ang siyang hihimok sa kanila na maniwala. Ang hihimok sa kanila na matakot. Yun yung naging dahilan kaya yung mga tao na ito, gusto na rin namin maging Hudyo. Kasi natatakot kami, no? Sa Diyos ng mga Israelita. After knowing that Queen Esther is also a Jew, they must have realized wala tayong laban sa mga Hudyo. No? Pero nakakalungkot because the people of the kingdom showed more sense in the face of danger than the Jews themselves. Ano ibig sabihin? Yung pong mga paganong tao na ito sa kaharian ni Ahasuero, sila yung nagpakita ng tamang pag-uugali. Natakot sila sa mga Hudyo dahil sa Diyos ng mga Hudyo. Pero yung mga Israelita, nag-celebrate sila not in the name of God. Bakit? Kasi even in this chapter 8, hindi pa rin binanggit yung pangalan ng Diyos. Nakakalungkot. Kung meron man sana dapat na mga magse-celebrate at mag-rejoice because of God, mga Israelita, siguro dapat sa chapter 8, binanggit na nila yung pangalan ni Yahweh. Pero even sa chapter 8, sa kanilang pagdiriwang, sa kanilang pagpipista, hindi binanggit ang pangalan ng Diyos. The Jews celebrated victory, but not in the name of God. So that's very sad. And sometimes we are like this. No? Kiniklaim natin ito, pero hindi natin sinasabing dahil sa Diyos. Hindi natin sinasabing bigay ng Diyos. Sabi natin, hindi, pinaghirapan ko yan. Hindi, effort ko yan. Hindi, idea ko yan. Wala ang Diyos eh. Para tayong Hudyo ng panahon na ito. Sana wag ganun. Huwag nating kalimutan na bagamat hindi binanggit ang pangalan ng Diyos ang dahilan kung bakit naganap ang lahat ng ito. Ang Diyos ang dahilan kung bakit napatay si Haman. Ang Diyos ang dahilan kung bakit binigyan ng pabor si Esther ni King Ahasuerus. Ang Diyos ang dahilan kung bakit binigyan ng karangalan at na-promote later on si Mordecai. Ang Diyos ang dahilan kung bakit binigyan sila ng karapatang gumawa ng panibagong batas. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ang mga tao sa kaharian ni Ahasuerus natatakot sa mga Hudyo. Because God, who was kept concealed, was the one very active behind everything. Huwag natin kalimutan, the church was also spared because our Lord Jesus mediated for us and established the new laws of the new covenant by His own blood. Kasi Esther, hindi siya namatay nung humarap siya sa hari. Diba? Pinromote si Mordecai. Hindi namatay si Mordecai sa kamay ni Haman. Pero nung si Jesus Christ, ipinlead niya tayo sa Ama, namatay siya. Namatay siya sa cross. No? Ang naging kabayaran para yung galit ng Diyos mawala sa atin, buhay ng anak ng Diyos. Namatay ang Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa kanyang kamatayan, naitatag ang bagong tipanan. Di ba sabi niya, ito ang bagong tipanan sa pamamagitan ng aking dugo. Kung hindi namatay ang Panginoon, walang new covenant. At kung walang new covenant, walang salvation. Ang lahat ng mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo from the Old Testament and even in the New Testament. We are celebrating the Lord's Day today because of our Lord and Savior. Sa kanyang sacrifice, sa kanyang redemption na ibinigay sa atin na ang naging kabayaran ay ang kanyang sariling buhay. Hindi tayo namatay dahil mayroong namatay para sa atin. Nananatili tayo na preserved at saved sapagkat ang Panginoon nag-sacrifice para sa atin. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami